Nakaalerto ang Philippine National Police at MMDA para matiyak ang mapayapang COC filing sa labas ng Manila Hotel. Lalo't kaliwat kanan ang aktibidad ng mga supporter ng mga kandidato sa 2025 midterm elections. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita, live. Naomi, halos nagsabay-sabay ang dating ng mga taga-suporta ng mga naghain ng COC at CONA ngayong araw dito sa labas ng Manila Hotel. Pero kahit naging sabay-sabay ay naging maayos pa rin naman ang kanya-kanyang parada ng mga supporters para sa kani-kanilang mga pambato. Halos kaliwat kanan ang dagsa ng mga supporters sa Quirino Grandstand ngayong umaga para sumuporta sa mga maghahain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador at Certificate of Nomination and Acceptance para sa mga nominees ng party list. Unang nag-ingay ang mga taga-suporta ng FPJ Panday Bayanihan Party List na alas 7 pa lang ng umaga, pumorma na. Lalo naman silang ginanahan sa kanilang sigaw nang lumabas mula sa Manila Hotel si Senator Grace Poe para suportahan ang anak niyang si Brian Poe sa pagiging isa sa nominado ng partido. So sabi ko sa anak ko, gaya din ng sinabi ng nanay ko sa akin, pagbutihan mo at huwag mo kaming papahiyain. So ilang taon din naman nagtrabaho si Brian sa amin, kaya marami sa mga napasa naming batas sa tulong niya at saka hindi din niya kinalimutan na umikot at kausapin ang ating mga kababayan kung ano ang kanilang pangangailangan. Pero bago pa man lumabas si Senator Poe at ang mga nominado sa naturang party list, dumating naman ang mga taga-suporta ng mga re-electionist na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Ang supporters nila sa kabilang bahagi ng Quirino Grandstand unang pumorma nung umaga at namigay pa ng lugaw at tubig sa publiko. Pero maya-maya lumapit sila sa labas ng Manila Hotel at halos nagsabay sa ibang mga supporters. Dahil dito, ang supporters ng party list lumapit sa may tapat ng Ermita Police Station at dito na nagparada. Nakaalerto naman agad ang mga pulis at pati na rin ang MMDA para tiyakin na hindi lalagpas sa mga supporters sa lugar na itinilaga para sa kanila at hindi rin makakalapit sa Manila Hotel. Kahit naman nagsabay-sabay ang supporters, naging maayos pa rin ang parada ng iba't ibang grupo. Wala ring supporters na naging matigas ang ulo at sumunod lahat sila sa mga otoridad. May pakiusap lang naman ang kapulisan. Pakikiusap tayo sa ating mga kasama yung ating mga kababayan na panatilihin natin maging maayos, maging ehemplo tayo, lalo na siyempre yung ating mga tumatakbo ng, at nagpapile ng ating kandidatura sa party list man o sa iba pang sangay. Kumaway naman sa kanilang mga supporters sina re-electionist Senator Bongo at re-electionist Senator Bato at pati na rin kasama dyan si Senator Robin Padilla na pinagkaguluhan ng kanilang mga taga-suporta. Dumaan din si Senator Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta bago siya maghain ng kanyang kandidatura. Dito sinabi niya na sa ngayon hindi siya sigurado kung sino ang maghahain ng kandidatura sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero umaasa sila na sana maghain ng COC si Davao City Mayor Sebastian Duterte dahil nanumpa umano ito sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Well, we were hoping, no, until now, we were hoping na si Mayor Basti Duterte ay sasama sa amin. Hindi rin naman nakalimutan dumaan ni Senator Bongo sa kanyang mga taga-suporta at hinarap niya ang kanyang Certificate of Candidacy sa mga ito. Naomi, hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga supporters dito sa labas ng Manila Hotel. Ang nangyayari nga ay kapag umaalis na yung mga naghain ng COC at sumalubong na sila sa kanilang mga supporters ay napapalitan lang yung mga supporters na nagpaparada dito. Katunayan nga, Naomi, ay habang umiinit yung panahon, umiinit din yung suporta ng mga supporters sa mga maghahain ng COC at CONA. Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.